Nagulat ang Eastern Sea Dominator noong makakita sila ng isang nakatayong anino sa direksyon kung saan tumama ang kanilang pag-atake. Napanatag ang loob ni Dong Quan habang nagtatanong kung tama ba raw ang naiisip niyang ito. Sumagot naman si Su Lan at sinabi na totoo nga raw ang nakikita nila, buhay pa rin daw hanggang ngayon si Zhou Fan. Lahat ng mga sundalo na nakapanood sa pangyayari ay hindi rin makapaniwala na magagawa pa ring mabuhay ng ating bida matapos nitong tamaan ng isang napakalakas na pag-atake mula sa isang Dominator-level monster. Hindi man lang nagtamo ng anumang pinsala si Zhou Fan dahil nakagawa siya agad ng makapal na protective shield bago pa man siya tamaan ng halimaw. Nagsalita ang ating bida at tinanong kung yun na ba raw talaga ang lakas ng isang Dominator-level monster. Nangasar siya at sinabi na ilang beses na nga raw siyang nakakita ng mga Dominator-level monster at wala nga raw ni kahit sa kalingkingan ng mga ito ang kapangyarihan na mayroon ng Eastern Sea Dominator. Nagalit ang halimaw sa pang-aasar na sinabi ni Zhou Fan, humiyaw siya at sinabihan ng ating bida na wala raw itong karapatan na maliitin ang kanyang kapangyarihan. Itinaas ni Zhou Fan ang kanyang espada at sinabihan ang Eastern Sea Dominator na ito naman daw ang maghanda para saluhin ang gagawin niyang pag-atake. Pinakawalan na ng ating bida ang kanyang skill na tinatawag na Battle Flame Fiery Slash patungo sa direksyon ng halimaw. Hindi na nakaiwas ang Eastern Sea Dominator sa laki ng giant blade na ipinangatake sa kanya. Namangha si Zhu Hui sa lakas ng kapangyarihan na ginamit ng kanyang anak. Sinubukan pa ng Eastern Sea Dominator na labanan ang giant sword blade na tumama sa kanila, pero hindi nila kinaya ang lakas nito hanggang sa tumilapo na lang sila sa isang matarik na bundok. Nagulat at natahimik ang napakaraming sundalo noong makita nila ang pagbagsak ng halimaw. Hindi makapaniwala si Dong Quan na mapapatilapo ng ating bida ang kalaban nitong Eastern Sea Dominator gamit lamang ang isang pag-atake, nagdududa rin siya kung si Zhou Fan ba raw talaga ang binatang ito. Sinabi naman ni Su Lan na nakakasigurado nga raw siya na ito talaga si Zhou Fan, pero hindi niya nga rin daw inasahan na napakalaki na pala ng inilakas nito sa loob lang ng kaunting panahon na hindi niya ito nakita. Naisip ni Zhu Hui na nagawa nga raw ng ating bida na patalsikin ang isang Dominator-level monster kahit na nasa level pa lang ito ng Intermediate War God, maging siya ay napapaisip rin kung ito nga ba raw talaga ang kanyang anak. Nagsalita si Zhou Fan para sabihan ang kanyang ama na doon na lang daw muna ito sa likuran, halos magsisimula pa nga lang daw ngayon ang totoong laban. Agad namang sumunod si Zhu Hui sa sinabi ng ating bida, binili na niya rin ang kanyang anak na mag-ingat daw ito. Pagkasagot ni Zhu Hui ay naisip nito na nakakamangha nga raw ang kanyang anak, hindi niya nga raw inasahan na magiging ganoon na agad ito kalakas. Tumilapon man ng ilang distansya ang Eastern Sea Dominator pero agad din itong lumipad para muling lumapit sa Sky Prison. Binanggit ng halimaw ang pangalan ni Zhou Fan at sinabi na mas malakas pa nga raw ito kaysa sa kanyang inaasahan, pero hindi pa rin daw sapat ang lakas nito para matalo siya nito. Naisip ng ating bida na kahit nga raw ibinuhos na niya ang lahat sa pinakawalan niyang Battle Flame Fiery Slash ay hindi pa raw ito nakapagdulot ng kahit na maliit na pinsala sa Eastern Sea Dominator. Hindi niya nga raw inasahan na napakatibay rin ang depensa ng kalaban niyang halimaw. Naisip ni Zhou Fan na anong araw kaya kung gamitin niya ang kanilang Resonance Link habang kinakalaban niya ito. Habang ginagawa ito ng ating bida ay doon naman eksaktong lumapit at umatake ang Eastern Sea Dominator. Nagtaka ang Eastern Sea Dominator kung ano raw klase ng territory power ang gamit ngayon ng ating bida, bakit nga raw nagagawa nitong maapektuhan ang kanyang bilis. Habang nakikipaglaban ay naisip ni Zhou Fan na napakaliit nga lang daw pala ng epekto ng kanilang resonance link sa isang Dominator-level monster, pero ayos na rin daw ito dahil kahit papaano ay may maitutulong pa rin ito. Naisip ni Zhu Hui na napakatindi raw ng nagaganap na labanan. Halos hindi na nga raw niya kayanin ang battle shockwaves na naidudulot sa tuwing nagtatama ang pag-atake ng mga ito. Patuloy pa rin ang pagkamangha ni Dong Quan habang pinapanood ang ginagawang pakikipaglaban ng ating bida, nagagawa nga raw nitong makipagsabayan sa isang Dominator-level monster kahit na nasa level pa lamang ito ng isang Intermediate War God. Naisip ni Zhou Fan na kahit nga raw parang patas lang sila ng kalaban niyang halimaw, pero alam niya nga raw na hindi pa nito ginagamit ang buo nitong kapangyarihan. Nagsalita ang Eastern Sea Dominator at sinabi na talagang nasurpresa daw siya dahil nasa ganoong level na raw pala ang lakas ng ating bida. Naisip ng halimaw na mukhang masasabi niya nga raw na karapat-dapat nga raw si Zhou Fan bilang maging anak ni Sheng Jing. Pero hanggang dito na nga lang daw ang kanilang paglalaro,
Ngayon nga raw ay seseryosohin na nila ang kanilang pakikipaglaban. Bigla na lang nagbuga ang Eastern Sea Dominator ng malakas na skill mula sa bunganga ng isa nitong ulo. Hindi ito naiwasan ng ating bida dahil sa bilis ng pag-atake na ginawa ng halimaw. Nag-alala si Zuhui nung makita nito na tinamaan ng isang malakas na pag-atake ang kanyang anak. Ngumiti ang mga ulo ng Eastern Sea Dominator habang sinasabi na dito na nga raw ito magwawakas. Napaisip si Zofan kung ito na ba raw talaga ang totoong kapangyarihan ng isang Dominator-level monster, mukhang kailangan na rin daw niyang ibuhos ang lahat ng kanyang makakaya. Bigla na lang nakarinig ng boses ang ating bida sa kanyang isipan. Sinasabihan siya nito na kahit nga raw ilagay niya sa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay ay hindi niya matatalo ang kaharap niyang Dominator-level monster, kahit pa nga raw may isa ring kahinaan ang kapangyarihan ng kalaban nitong halimaw. Nagtanong si Zofan kung sino raw ito, bakit nga raw pamilyar sa kanya ang boses na kanyang naririnig. Nagsalita ang misteryosong lalaki at sinabi sa ating bida na tama nga raw ang hinala nito. Sinabihan din nito si Zofan na pakinggan daw siya nito ng mabuti. Sinabi ng misteryosong lalaki na hindi pa nga raw kakayanin ng ating bida ang lakas ng isang Dominator-level monster. Kahit pa nga raw makaakyat ito ngayon sa pagiging isang advanced war god ay hindi pa rin niya ito makakayang talunin. Kung gusto nga raw talaga nitong manalo laban sa isang Dominator-level monster, bukod daw sa kailangan nitong magkaroon ng lakas ng isang advanced war god ay kailangan din daw nitong palakasin ang level ng kanyang teritoryo na siyang isa pang mas importanteng aspeto. Sinabi ng misteryosong lalaki na maaari niya nga raw ipahiram kay Zofan ang tanging kapangyarihan na natitira sa kanyang kaisipan. Pero kailangan daw itong pag-isipang mabuti ng ating bida dahil may bitbit nga raw itong matinding panganib at maaari nga rin daw itong maging sanhi ng kanyang kamatayan. Tinanong ni Zofan ang kanyang senior kung sa palagay ba raw nito ay may iba pa siyang pagpipilian sa kasalukuyan niyang sitwasyon, nakiusap din siya sa kanyang senior na ipahiram nga raw nito sa kanya ang nabanggit nitong kapangyarihan. Natuwa ang misteryosong lalaki dahil mukhang desidido na nga raw ang ating bida. Kumilos na ang Eastern Sea Dominator para lapitan si Zofan. Papatayin na niya nga raw ang ating bida para magkaroon na ito ng tsansa na makasama sa kabilang buhay ang pumanaw nitong ina. Kasalukuyan ngayong tinatanggap ni Zofan ang kapangyarihan na ipinapahiram ng misteryosong lalaki. Bigla na lang iminulat ng ating bida ang kanyang mga mata bago pa man siya matamaan ng Eastern Sea Dominator, sinabihan niya rin ng halimaw na hindi nga raw siya nito basta-bastang mapapatay. Napaatras ang Eastern Sea Dominator nung i-activate na ni Zofan nang magkasabay ang kanyang Flaming Sword Furnace at Battle Sword Territory. Noong may activate na niya ang dalawa niyang teritoryo ay sunod niya naman itong pinagsama. Napaisip ang Eastern Sea Dominator kung ito nga ba raw ang top-ranked territory na tanging ang mga advanced war god lang ang nakakagawa. Matagumpay na napagsama ni Zofan ang kanyang dalawang teritoryo. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad na inatake ang halimaw gamit ang skill na tinatawag na Sword Furnace Suppression. Napaisip ang ating bida kung tumalab ba raw sa Eastern Sea Dominator ang pinakawalan niyang pag-atake, sana nga raw ay matalo na niya ito dahil wala na nga raw siyang lakas para makapagpalabas pa ng ganoong kalakas na skill. Habang nagliliyab ang buong katawan ng halimaw ay may bigla itong naalala. Nasiyahan noon si Sheng Jing nung makita niya na maayos ang pagkakapisa ng Eastern Sea Dominator mula sa pinagmulan nitong monster egg, natutuwa rin siya dahil napaka-cute nga raw nito. Naalala rin ng Eastern Sea Dominator ang mga oras na nakita nilang nag-aagaw buhay si Sheng Jing. Sinabihan noon ni Sheng Jing ang Eastern Sea Dominator na tumakas na raw agad ito bago pa man ito makita ng walang hiya niyang kapatid. Naalis ang apoy na nakabalot sa katawan ng Eastern Sea Dominator noong palakihin na ulit nito ang kanyang katawan. Imbis na atakihin nito ang ating bida ay bigla na lang nitong hinuli si Zuhui. Bago umalis ang halimaw ay sinabihan nito si Zofan na kung gusto nga raw nitong iligtas ang kanyang ama ay magpunta nga raw ito sa Eastern Sea Monster Cave. Walang nagawa ang ating bida kundi panuuri na dakipin ng halimaw ang kanyang ama. Hindi niya ito agad masundan dahil sa nagamit na niya sa huli niyang pag-atake ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Habang nakatingin si Zofan sa lumalayong halimaw ay may bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran. Naisip ng nakamaskarang lalaki na ito na nga raw ang tamang pagkakataon, papatayin na niya nga raw ngayon ang ating bida habang nanghihina pa ito. Nag-alala ang mga sundalo na sakay ng Sky Prison noong makita nila na dinala ng Eastern Sea Dominator si Commander Zuhui.
Nangamba naman si Dong Quan noong makita nito na may bigla na lang sumulpot sa likuran ni Zofan, mukhang may masama nga raw itong balak sa ating bida. Shout out kay Idol Gemar LVR Technical sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Lumingon ang ating bida noong maramdaman niya na may tao sa kanyang likuran. Sinabi ng nakamaskarang lalaki na tanggapin ng araw ni Zofan ang kamatayan nito, huwag na nga raw itong pumalagpa at nang mapadali na ang kanyang pagkamatay. Nainis ang ating bida dahil hindi niya nga raw maigalaw ang kanyang katawan kaya hindi niya magagawang makaiwas. Noong tatama na kay Zofan ang espada ng nakamaskarang lalaki ay may bigla na lang nagligtas sa kanya. Nagtanong ang nakamaskarang lalaki kung sino raw itong namamakialam na ito. Hindi naman sumagot ang dumating na babae at pinagpatuloy pa rin ang pagprotekta sa ating bida. Napaatras ang nakamaskarang lalaki noong atakihin na siya ng babae gamit ang dalawa nitong espada. Nagulat ang nakamaskarang lalaki noong may bigla na lang inihagis ang babae patungo sa kanyang direksyon. Pagkasabog ng smoke bomb ay doon na inilayo ng babae ang ating bida. Bago pa man nawala ang usok ay nakalayo na agad sina Zofan at ang nagligtas sa kanyang babae. Sinabi ng nakamaskarang lalaki na tingin nga ba raw ng ating bida ay makakatakas na ito sa kanya. Maghintay nga raw ito dahil tutugisin niya ulit ito. Kinaumagahan ay nagising na lang si Zofan sa loob ng isang kwarto na punong-puno ng benda ang kanyang katawan. Pagkagising niya ay narinig niya muli ang boses ng kanyang senior sa loob ng kanyang isipan. Sinabihan siya ng misteryosong lalaki na maswerte nga raw siya dahil may taong nagligtas sa kanya. Pinababango na rin siya nito dahil kakaunti na nga lang daw ang natitira niyang oras. May bigla na lang naramdaman si Zofan na matinding pananakit sa kanyang katawan, nagtataka siya kung anong klase raw ng marka ang nasa kanyang dibdib. Sinabi ng misteryosong lalaki na ito nga raw ang kabayaran sa paggamit ni Zofan sa kapangyarihan ng territory integration. Hindi nga raw ito kinaya ng katawan ng ating bida kaya nagkaroon ng problema ang kanyang puso. Nagbabala rin ang misteryosong lalaki na may 3 buwan na nga lang daw si Zofan para mabuhay. Naisip ng ating bida na hindi nga raw siya maaaring mamatay ng ganoon na lang, kailangan pa nga raw niyang iligtas ang kanyang ama. Agad niyang tinanong ang kanyang senior kung may paraan ba raw para magamot ang kondisyon niyang ito. Sumagot ang misteryosong lalaki at sinabihan ang ating bida na kailangan daw nitong maglakbay patungo sa syudad kung saan siya tumira bago siya namatay. Nag-iwan nga raw siya doon ng isang legacy na maaaring magpagaling sa pinsala na tinamo ni Zofan. Sinabihan din ng misteryosong lalaki ang ating bida na kailangan nga raw nitong magmadali dahil kakaunti na nga lang daw ang natitira nitong oras. Napaisip si Zofan kung ang lungsod ba raw na tinutukoy ng kanyang senior ay ang lungsod na nakita niya noon sa Flaming Sword Altar, mukhang parte nga rin daw pala ito ng kanilang bansa. May nagbukas ng pinto at sinabi na nagising na raw pala ang ating bida. Tinanong ni Zofan ang pumasok na babae kung ito nga ba raw ang nagligtas sa kanya. Tinanong niya rin kung maaari niya ba raw malaman kung ano ang pangalan nito. Nagpakilala naman ang babae na siya raw si Sikong Yu. Sinabi ng ating bida na nagmula raw pala ito sa Sikong family, ang isa sa top war god families ng Imperial Capital. Pagkaamin ni Sikong Yu na nagmula nga raw siya sa Sikong family ay pinuri naman nito si Zofan. Napakagaling nga raw ng ating bida dahil nagawa nga raw nitong mabuhay kahit na nakipaglaban ito sa isang Dominator-level monster. Sinabi rin ni Sikong Yu na dahil nga raw nagising na si Zofan, kailangan na raw nilang magpunta sa Imperial Capital para gamutin ng maayos ang mga tinamo nitong pinsala. Sumagot naman ang ating bida at sinabi na hindi na raw niya kailangang magpunta ng Imperial Capital dahil alam na niya nga raw kung paano niya magagamot ang kanyang kondisyon. Doon na formal na pinasalamatan ni Zofan si Sikong Yu sa ginawa nitong pagliligtas sa kanya. Nagtanong din siya kung maaari ba raw siya nitong bigyan ng isa pang pabor, tulungan nga raw siya nito na makapunta sa sasabihin niyang lugar. Tinanong ng isang lalaki ang ating bida kung alam ba raw nito kung gaano kalala ang tinamo nitong pinsala. Sa buong araw nilang bansa ay ang Sikong family lang ang may kakayahan na matulungan at mapagaling ito. Sinabi rin ng lalaki na kung hindi nga lang daw sa natatanging talento ng ating bida ay hindi ito pag-aaksayahan ng oras ng kanilang Miss Sikong Yu. Huwag nga raw itong maging mayabang at tanggapin na lang nito ang tulong na iniaalok ng Sikong family. Nagulat ang lalaki noong sabihin ng kanyang boss na pumapayag raw siya sa pabor na hinihingi ni Zofan.
Nagtanong si Si Kung Yu sa ating bida kung saan ba raw sila pupunta. Natuwa si Zofan at agad na pinasalamatan si Kung Yu sa pagpayag nito sa kanyang kahilingan, sumagot siya na hindi naman daw masyadong malayo doon ang lugar na kanilang pupuntahan. Pagkabihis ni Zofan ay agad silang nagtungo sa itaas ng isang bundok. Nagtanong ang isang lalaki kung ano raw ang lugar na ito, sinabi nga raw ng ating bida na naroon ang bagay na magpapagaling sa kanya. Nag-focus ang ating bida para mapalabas at magamit niya ang kapangyarihan ng Flaming Sword Pendant na nasa kanyang katawan. Napatanong si Kung Yu kung ano raw itong nakikita nila sa kanilang ibaba. Nagulat rin ang kasama nitong tauhan dahil mukhang isang araw lungsod ang nasa ibaba nilang ito. Sinabi ni Kung Yu na nakakamangha nga raw kung paano napalagay ang lungsod na ito sa gitna ng isang bundok. Napaisip naman si Zofan kung ito nga ba raw ang lungsod na tinirhan ng kanyang senior bago pa man ito mamatay. Nagulat ang lalaki noong bigla na lang pumasok ang ating bida sa loob ng nakikita nilang lungsod. Tinanong niya ang kanyang boss kung hahayaan na lang ba raw nito na umalis si Zofan, ang utos nga raw sa kanila ay kailangan nila itong maibalik ng buhay. Sumagot naman si Kung Yu na ang dahilan daw kung bakit gustong iligtas ng kanyang ama si Zofan ay nang dahil sa humahanga ito sa natatangi nitong talento. Gusto nga raw nitong sanayin si Zofan para maging isang trump card na kakalaban sa Sheng family pagdating ng araw. Sinabi ni Kung Yu na sa palagay niya nga raw ay hindi na kailangan ng ating bida ng tulong mula sa ibang tao. Ang magagawa na nga lang daw nila ngayon ay ang hintayin na magawa nito ang pakay nito sa pinuntahan nilang lugar. Naisip ni Zofan na talagang kamukhang-kamukha nga raw nito ang lungsod na nakita niya sa Flaming Sword Altar. Iniisip niya rin kung nasaan raw kaya ang legacy na iniwan ng kanyang senior. Napansin ni Zofan na naglabas ng kapangyarihan ang Flaming Sword Pendant para ituro sa kanya ang tamang direksyon. Sinundan niya ang kapangyarihang ito hanggang sa makakita siya ng isang Flaming Sword Altar. Habang umaakyat ang ating bida sa mga naglalakihang baitang ay muli na naman niyang narinig ang boses ng kanyang senior. Sinabi ng misteryosong lalaki na hindi niya raw inasahan na magbabalik nga doon ang kapangyarihan na iniwan niya sa loob ng Flaming Sword Pendant. Sinabihan ng misteryosong lalaki si Zofan na lumapit nga raw ito sa kanya. Kapag nagawa nga raw matalo ng ating bida ang shadow ng sword intent na kanyang iniwan, ay magagawa na raw nitong makuha ang lahat ng legacy na kanyang iniwanan. Sinabihan ng misteryosong lalaki ang ating bida na kailangan daw nitong ibuhos ang lahat ng kanyang makakaya, kapag hindi niya nga raw ito ginawa ay tanggapin na lang daw nito ang kanyang kamatayan. Inilabas ni Zofan ang kanyang espada at sinabi sa kanyang senior na nakahanda na nga raw siyang makipaglaban. Sisiguraduhin niya nga raw na sa pagkakataong ito ay magagawa na niyang makarating sa pinakatuktok ng altar. Sinabi ng misteryosong lalaki na bago nga raw sila magsimula ay kailangan niya munang palabasin ang dalawang kasama ng ating bida. Bigla na lang napalabas sina Little Gray at Wasp King sa loob ng isang espesyal na harang. Sinubukan ng dalawa na pumasok sa loob pero hindi nila magawang mabasag ang harang na pumipigil sa kanila. Sinabi ng Wasp King na mukhang kailangan na nga lang daw nilang magtiwala sa kanilang Master Zofan. May hinala nga raw siya na kapag nakuha na ng kanilang Master Zofan ang totoong legacy ng misteryosong lalaki, ay malalaman na raw nito ang totoong nangyari bago at pagkatapos ng gabi ng pagbagsak ng mga bulalakaw. Nag-umpisa ng labanan ng ating bida ang Shadow Sword Intent na iniwan ng kanyang senior. Naisip ng ating bida na ang sword energy raw na ginagamit ngayon ng kanyang senior ay higit na napakalakas kumpara sa mga pagsubok na napagdaanan niya noon sa loob ng kanyang kaisipan. Pakiramdam niya nga raw pag nagkamali siya ng kahit na kaunti ay magagawa siya nitong mahati sa dalawa. Habang nakikipaglaban ay tinanong ng ating bida ang misteryosong lalaki na hindi ba raw nasa Novice War God pa lang ang level nito, pero bakit nga raw nagtataglay na ito ng ganoong katinding kapangyarihan. Pinaliwanag ng misteryosong lalaki na malakas na nga raw ang taglay niyang kapangyarihan bago pa man siya makakuha ng star power. Siguro naman daw ay may ideya na ang ating bida lalo na't naranasan na rin ito ang battle simulations na nasa Ice Gods Mountain. Nagtanong si Zofan sa kanyang senior kung ang territory power ba raw ang tinutukoy nito. Mukhang may kakayahan ng araw pala noon ang mga tao na makapag-master ng territory power bago pa man mangyari ang gabi ng pagbagsak ng mga bulalakaw. Pinuri ng misteryosong lalaki ang ating bida dahil matalino nga raw talaga ito.
Pinaliwanag niya na nagagawa ng araw noon ng mga tao na makapag-master ng territory power sa pamamagitan ng paggamit sa sukdulan ng kanilang potensyal. Mas lalo pang araw niyang napalakas ang taglay niyang territory power noong makatanggap na siya ng star power at nung makatungtong na siya sa War God Realm.